Panginoon, sa oras pong ito, Lord, inahanda po namin ang aming sarili. Lord, bago kami sumamba, ito Lord, binubuksan po namin ang aming puso, ang aming kaisipan, at Lord, ibinibigay ang lahat ng atensyon sa inyo, Panginoon. Lord, tunay na dapat kang dakilain. Tunay na Lord, na ikaw ay dapat na sambahin, Panginoon. Sapagkat Lord, ang sabi po sa Psalm number 5, sa Psalm chapter, verse 5, sapagkat Lord, ikaw ay mabuti, ang pag-ibig mo'y walang hanggan, ang iyong katapatan ay magkailanman. Kaya dapat kang papurihan, sambahin sa umaga pong ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po muli sa bawat isa. Pwede po natin patiin ang bawat isa ng happy day. Ayan. Hello, Sunshine. Ayan. Ngayon po ay first Sunday. Ito rin po ay first Sunday ng September, which is Burr months po. And sabi po kanina sa prayer po namin ay hindi lang po ito simula ng Burr months, kundi ito po ay pag-alala ng kabuhayan at kamatayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Nandiyan na po ba tayong kumanta? Pagpuri sa ating Panginoon. Let us all sing magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig
sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Come on, church! Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. For the last time, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Praise the Lord. Patuloy po natin kanta ang ating Panginoon. Alalahanin po natin ang lahat ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. Siya ay mabuti. Siya ang nagiging lakas at pag-asa natin sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng pagsubok. Let us all sing. Ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw may buti ka, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng
Nagpapasalamat, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Come on, church. Ikaw ay tapat. Let's declare this to our Lord. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan. Let us all sing, church. Sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Palakpak po ating Panginoon. Patuloy natin siyang purihan. Maaari na po tayo magsiyuko. Mga kapatid, marapat lamang po ang paghahanda ng ating puso. Sa ating pong banal na hapunan, muli po tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Hebreo 9:22, kung walang pagtitigis o kung wala ang pagdaloy ng dugo, walang pagpapatawad sa sala. Ibig sabihin, kung hindi po tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kaparusahan ng kasalanan, pagkaalipin sa kasalanan, at kapangyarihan ng kasalanan, wala pong pag-asa, wala po tayong magagawa. Hayaan po natin na sa unang sanglinggo na araw ng Panginoon, manariwa sa ating pong puso at kaisipan ang kaseryosohan ng banal na hapunan. Una, binabalaan po ni Apostol Pablo ang mga tatanggap ng banal na hapunan na hindi po ito siniseryoso. Ano pong ibig sabihin nito? Tinatanggap po nila ito nang merong pong
pagkakahati-hati sa bawat isa. Tinatanggap po nila ito ng kawalan ng pag-ibig, kawalan ng pagpapatawad, kawalan ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kaya po, gamitin po natin ang pagkakataong pong ito upang saliksikin ang ating puso. Hindi lamang po tayo mangungumpisal sa Diyos para lamang mangumpisal, kundi mangumpisal upang ibangon tayo sa pagkakalugmok sa mga pagkakasala. Binibigyan po natin ng ilang minuto at sandali ang bawat isa upang ikumpisal, ipahayag sa Diyos ang dapat ipahayag. Umaamin po kami, O Diyos. Nagkasala po kami. Anuman po ito sa isip, salita at sa gawa, ito ang dahilan kung bakit nagdusa ka sa krus ng Kalbaryo. Isang uri ng pagdurusa na kung saan ang lahat ng kahihiyan, pagpapasakit, titiis. At kahit ang iyong buhay ay iyong ibinigay at natigis ang banal na dugo upang ang aming kahihiyan, pagkalugmok at pagkaalipin sa kasalanan, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng baba, at matanggal kami sa putikan ng kasalanan na nagpahiwalay, nagpadumi, pasira ng aming relasyon sa iyo. O aming Ama, Panginoong Hesukristo, o banal na Espiritu ng Diyos, kahabagan at patawarin mo po kami. Hindi lamang po ito isang uri ng pagpapatawad o paghingi ng kapatawaran at paglilinis, kundi panalangin ng tunay na paghuhugas, tunay na pagsisisi sa aming sala, at pagbangong muli sa karimlan at kadiliman na dulot ng pagkakasala sa iyo, O Diyos. Kahabagan niyo po kami, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen at Amen. Bago po ibahagi ng ating pong mga ushers ang mga elemento at hindi po simbolo, kung kayo po ay hindi pa po nabautismuhan dito sa Filipino Christian Church Manila, kayo po ay excuse. Subalit, kung nais nyo na po na tumugon sa tawag ng bautismo, magpatala lamang po sa ating pong head ng usher, si Sister Imelda. Muli po, sa mga hindi pa po nabautismuhan dito sa Filipino Christian Church Manila sa tubig, you are excused. Mga kapatid, at sa ating pong mga ushers, maaari na po nating ibahagi ang mga elemento ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po ngayon ay dumako sa pagtanggap ng mga elemento ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipinagkaluno, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang
pag-alala sa akin. Tanggapin po natin. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tanggapin po natin. Tayo po'y magpasalamat. Salamat, O Diyos, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, muling pagkabuhay, at ngayon ika'y nakaupo sa kanang trono ng Diyos, O Panginoong Hesus, at muling babalik upang lubusang ng iligtas at makamtan ng iyong mga pinili noong hindi pa natatag ang sanlibutan ito. Mga pinili mo, O Diyos, na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at namuhay ayon sa iyong sukdulang biyaya at kahabagan. Sila'y mga ligtas na, inililigtas mo na at ililigtas mo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu ng Diyos. Salamat, aming Ama na nasa langit, sa iyong sukdulang biyaya at kahabagan. At Amen. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pong family focus of the week. Letter B. A pa rin. Nagmamadali si Pastor Mark, no? Ang ating pong family... si Sister Michelle Ancheta and family. Bakit po ako lagi nagbibinata? No? Ituon po natin ang ating kamay kay Nanay Michelle. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, may akda ng buhay, tumatawag sa amin sa isang relasyon. O aming Panginoong Hesukristo, patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos, pumatnubay, magbigay ng karunungan sa buhay ng aming kapatid na si Nana Michelle, ang kanyang buong sambahayan, ang kanya pong paglilingkod dito sa Filipino Christian Church Manila. Kami bilang kanyang mga kapatid sa Panginoon, patuloy, O Diyos, na kami maging pagpapala. Patuloy na kami ay maging pong isang encouragement sa Kanya. O Diyos, sa Kanyang kalusugan, Kanyang pang-araw-araw na buhay, ang desire ng Kanyang puso, ang Kanyang spiritual growth, o pagsunod sa iyo. Lord, continue to intervene. Patuloy sa kabila, O Diyos, ng mga kinakaharap po ng aming kapatid na ito. Alalahanin namin po siya sa panalangin. At ikaw ang patuloy, O Diyos, na kumilos sa kanya pong buhay. Lord, continue to bless the desire of her heart. And may you continue to bless her. This is our prayer, O Lord, with humility and thanksgiving. In the name of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Tayo lahat ay tumayo para po sa ating pong scripture reading. Buksan po natin ang ating Biblia sa Efeso 4, chapter 29 to 30. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw.
Good morning po sa bawat isa. Yan po, ngitian naman po natin yung mga katabi natin. Kung wala po kayong katabi, ngitian niyo po ako. Yan. Pwede po bang sabihin natin sa ating mga katabi or sa ating mga sarili na ang blooming mo naman ngayon? Ayan. Yan po, blooming. Kasi ano po malapit na pong yan, no? Ikasal. Ayan. Alam niyo po, di ba po pagka sinabihan ka ng partner mo, yung may mga partner po dito, may mga asawa, pag sinabihan ka po ng misis mo na ang gwapo-gwapo mo naman, ano pong nararamdaman nyo? Lapit na sahod. parang may gustong ipayuatig po no? Parang may gustong bilhin si misis O kaya naman po, pagka yung anak nyo po, Ma, parang ang ganda mo ngayon. Alam niyo po, buwibelo lang po yan. Buwibelo lang po. Ang ating pong pag-uusapan, yung kanina pong binasa ni Sister Sid, ay hanggang verse 30. Pero ang pag-uusapan lamang po natin ngayon ay yung verse 29. Sabi po dito, do you use the right words? Ayan. Do you use the right words? Ephesians chapter 4, verse 29. Alam niyo po, ang isang tao daw po, or one-fifth of a lifetime ng isang tao ay pwede po gawing libro. Sabi po nila, ang isang araw daw, na pagsasalita ng isang tao, average person po hindi pa tumadaldal. Okay po? Sabi po nila, pwede raw magawa ang isang tao sa loob ng isang araw ng isang libro, base lamang sa lahat ng sinabi niya, na 50 pages. Yung isang libro. Sa loob ng isang araw, average person daw po yun. And in a year's time, sa isang buong taon, sabi po nila, ang isang tao daw po ay pwede makapag-produce ng 132 books na tagto 200 page dahil lamang sa kanyang salita. Imagine niyo po, 100 plus books sa loob ng isang taon. Base lamang sa iyong mga sinabi sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Tama po ba? Paano po pag madaldal pa tayo? Di ba? Meron po sa atin medyo talkative, meron naman sa atin medyo slight lang, meron naman po sa atin tahimik, pero nagsasalita pa rin. Tama po? So sabi po nila, among all those words, there are bound to be some spoken in anger, carelessness, or haste. Ito pong ibig sabihin nito, may mga times po na nagagalit, minsan nadudulas, minsan po, di ba may mga expression po tayo? Aminin po natin, minsan yung expression po natin hindi maganda. Tama po? Sabi po dito, transformed talk is implicit in truthful speech, in righteous anger, and in not stealing. Since stealing usually involves lying. Napansin niyo po yung mga tinalakay po sa atin nung nakaraan ni Pastor Mark. In some way or some form, kailangan mong magsalita. Tama po? So mga, di ba, in stealing, usually, nag-i-involve yan ng pagsisinungaling. So merong form na nagsasalita ka. Sa truthful speech, nagsasabi ka ng katotohanan. O kaya naman po, pag nagagalit ka, tama po, nagsasabi po tayo, di ba? So may speech or may words na binabanggit. Ano pong ibig sabihin nito? So connected po yung verse 29 doon sa mga sinabi ni Paul magmula po sa Ephesians chapter 4 verse 17. Yun po yung mga practical application ng pagiging holy po natin. Sabihin nyo nga po, holy. Holy. Ayan, holiness po mga kapatid. Sabi po dito, just as you can often tell where someone is from by his accent, so people should be able to tell that you're a Christian by your transformed talk. Sabi po nila, sa Pilipinas, malalaman mo raw kung saan galing na lugar ang isang tao base po sa accent niya. Ito po ay hindi po natin ginagawang katatawanan. Alam niyo po, disclaimer lang po. Meron po akong kakilala sa seminary na pag nagsalita po siya, sobrang lambing. Sobrang lambing po. Pag nagagalit na po siya, hindi ko po kayang gayahin
Tama na yan, tama na. Hindi ko gayahin eh. Pero, alam niyo po yung yung accent niya malambing pa rin. Anong ano po yun? Mga Ilonggo po, di ba? Mga kala mong igagalit na, pero pag nag-usap, malumanay pa din. Tama po. And then, ito po, hindi ko po, kumbaga, hindi po natin sinisiraan yung mga ano po natin, yung mga mga dialekto po natin, mga accent po natin. Kundi nagbibigay lamang po tayo ng example. Meron din naman po akong mga kasama sa seminary na mga taga Mindoro. Ang mga taga Mindoro po, ewan ko lang po kung mag-agree po yung iba na taga Mindoro po dito. Talagang pag nag-usap po, kala mo mga magkaagalit. Talagang, uy, kamusta ka, pre? Kamusta yung ano mo? Talagang ano po malakasan eh. So, nakikita nyo po, yung bawat accent po, makikita natin, uy, taga ano ka, taga Mindoro ka, uy, Ilonggo ka, no? Di ba po? Makikita po natin based sa accent nung pagsasalita po nila. Makikita at makikilatis po natin yung tao pong iyon. Sabi po dito, at babasahin ko po ulit in English, ang Ephesians chapter 4, verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sa Tagalog po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Sa ibang salin po, ang sabi po nila, let no corrupt communication come out of your mouth. Alam niyo po, some example ng rotten speech, sabi po ng isang Bible commentary na binasa ko po, ito daw po yung mga example ng rotten speech o yung mga nabubulok na pananalita. Tignan nyo po maigi yung nasa screen. Name calling. Yung binibigyan po natin ng palayaw yung tao. Hindi na po ako magbabanggit ng kung ano man pong palayaw ang binigay nyo po dyan. Minsan po, sa mga di ba, sa mga anak, sa mga po, binibigyan po natin ng palayaw. Minsan po, yung palayaw, negative. Tama po. Mabuti sana po kung tutoy lang eh. O kaya, di ba? Pero yung iba po, iba yung binibigay eh. Ano pa po? Inaccurate labeling. Yung, kumbaga, nililabel mo yung isang tao, pero hindi naman pala totoo yung sinasabi mo sa kanya. O kaya naman po, yung mga mahilig mag-blame. Mahilig manise. Ayan po. Kahit yung ganun po, it is a form of rotten speech. Yung ikaw na yung mali, ikaw pa yung nanise. Ikaw pa yung nagturo. Di ba? May kilala po kayong ganon? O tayo po yun. Marami po yun, kasama po tayo doon. Sabi po dito, o kaya naman ay madalas pong mag-complain. Okay lang po mag-complain kung nasa tama naman po, di ba? Pero kung lahat na lang kinomplain mo, ano ba naman yung aircon sa church? Ang init ng buga. Ano ba naman yung si Pastor? 10:15 na, hindi pa tapos mag-preach. Di ba? Lahat po kinomplain na po natin eh. Ito naman po, destructive criticism. Ano po itong destructive criticism? If your words are not aimed at helping or healing, but only at venting out. Alam niyo po, may mga tono niyan, ganito eh. Alam mo ba, bro, magaling naman siya kumanta. Pero, yung may may kasunod na pero. Narinig niyo po ba yun? Yung parang plus minus. Magbabanggit po na maganda, pero, alam mo, medyo paos siya yata ngayon eh. Kain kasi ng kung ano-ano eh. Di ba po, nakita natin, nagsabi ka nga na maganda, sinunod mo naman, puro hindi magagandang salita. O kaya po ay threats and revenge. Ito po, sa mga po dyan, mga mag-asawa, o mga mag-partner, o mga magkakaibigan, mga threats. O kaya sa mga magkakaibigan po, madalas to eh. Yung, umanda ka sa akin. May araw ka din. Yung, kala mo, FPJ, hindi ka nasisikatan ng araw.
Alam niyo po yun, yung mga... Minsan po talagang sinasabi mo pa eh. Diba? Sabi pa po dito, ito pa po, arguments where you seek to win so as to maintain power. Ito po, ano pong ibig sabihin nito? Yung nakikipag-diskusyon ka, kunyari po, magandang example sa mag-asawa, yung gusto mo lang manalo para may pakita na mas matalino ka, mas makapangyarihan ka sa partner mo. O wala po magtuturo dyan, ha? Wala po. yung ano po, yung makikipag-argument ka, ang gusto mo, manalo ka, hindi mo gustong maayos yung sitwasyon nyo. Tama po ba o mali? Di ba? May mga ganun po eh. Yung tipong gusto mo lang na maramdaman mo na, uy, ako'y nanalo sa argument. Pero hindi mo na ayos yung ano nyo, yung relationship nyo, yung gulo nyong dalawa. Isa pa po, deception, lies, and manipulative speech. O yung tinatawag po natin mga manipulators. Yan, sa mga pagsalita nila, napapasunod po nila yung ibang tao. Marami pong ganyan. Even, may mga mga false, ayan po ang ang characteristic ng mga false teachers and false preachers. Nakakalungkot po, halos or karamihan sa mga pastor ngayon, ganyan po ang atake po nila. Para po ma-manipulate yung congregation at para po yumaman sila. Kung makikita nyo po, yung ibang mga, hindi ko po nila lahat pero mostly sa Amerika, yung mga pastors po doon, like Kenneth Copeland, if I'm not mistaken, search nyo po siya. Si Kenneth Copeland po, may sarili po yung parang jet. May sariling eroplano po, yung private jet. At may sarili po siyang lagayan po nun. Parang may sarili po siyang airport. Ganun po. Sa sobrang yaman niya. Dahil sa pagiging manipulative niya. So, malaki po ang nagagawa po nito. Kaya mag-iingat po tayo sa mga ganitong gawain. Ito po, siguro po maraming tatamaan po dito. Lahat po siguro tayo tatamaan. Gossip and slander. Gossip, pang-chichismis, in short. Slander, paninirang puri. Tama po ba? Minsan na po ba natin yan nagawa? Aminin po natin sa Panginoon. Aminin po natin sa Panginoon. Profanity. Ano po yung profanity? Yung sinasabi mo yung pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay. At lastly, filthy talk and coarse jokes. Ito po yung, in short, mga maruruming, mga dirty jokes. Ayan po. Minsan po sa mga magbabarkada, ganyan eh. Yung mga green jokes po, regarding sa sex, regarding sa mag-asawa. Di ba po? Pagka nagkakausap-usap, nagkakakwentuhan, minsan, ang entertainment factor natin, mga green jokes eh. Mga green jokes, mga stories eh. Yan po yung mga sinasabing rotten speech. So, ulitin po natin sa unahan. Yan. Tignan nyo po. Ito po, self-check. Self-check po tayo. Wag po kayong titingin sa katabi nyo po, Wala pong titingin. Sa sarili nyo lang po. Self-check po tayo. Sabi po ng Bible, sabi po ni Paul, let no corrupt communication come out of your mouth. Sa mga nilista po natin dito, checkan nyo lang po sa isipan nyo, Checkan nyo lang po sa isipan nyo, ano-ano yung mga nagagawa ko pa rin ng mga example ng rotten speech na kailangan kong baguhin ngayong araw. Kasi ngayon po ay kinakausap po tayo ng Panginoon. Natigilan yung mga bagay na yan. Is it name-calling, inaccurate labeling, blaming, exaggerated attacks, complaining, destructive criticism, threats and revenge, arguments where you seek to win so as to maintain power, deception, lies and manipulative speech, gossip and slander, profanity, filthy talk, and coarse jokes. Alin po sa mga yan, yung sa tingin po natin ay nagagawa pa rin natin. Huwag nyo na pong sabihin sa katabi nyo, huwag nyo na pong isigaw, dahil ngayong umaga po ay isusuko po natin yan sa Panginoon. Parang may chinechikan po kayo sa isipan nyo na kung saan, Lord, tulungan mo ko. Kasi alam kong sa sarili ko, hindi ko magagawa.
Pero kapag ibinigay ko sa iyo, isinurrender ko sa iyo, magagawa ko ito. So, sabi po ni Paul, instead na magkaroon kayo ng corrupt communication, corrupt or unwholesome talk, ito yung gawin nyo. Nagbigay po siya ng example. Sa verse 29, nagbigay po ulit siya. Sabi niya po, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Ano po yung sabi niya? But only, tingnan niyo po, what is helpful for building others up. So, ang characteristic po ng renewed speech ng isang binagong nilalang, sabihin niyo nga po, bagong nilalang. Bagong nilalang. Habang tinitignan niyo po yung katabi niyo, bagong nilalang. Bagong nilalang po yan. We are a new creation. Sabi po dito, what is helpful? So, the characteristic should be edifying. Ano pong ibig sabihin ng edifying? Andiyan na rin po yun. Helpful for building up the body. Ayan po, nakonect pa natin. No? Building others up. Ano-ano po yung, kanina may example po, di ba, ng wrapping speech. Ngayon naman po, may example din po ng, sabihin natin, holy or wholesome speech. Next slide po. Encouragement and praise. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build up one another just as you also are doing. Maganda po yan. Kaya nga po, yung kanina, sabi ko nung introduction pa lang, di ba, ang sabi ko po, sabihin nyo po, ang blooming mo, di ba? Ginawa po natin yon. Sabi po dito, too often, yung mga magulang, they criticize or correct their kids, madalas po, hindi na po natin, kaya po connected yung appreciation and gratefulness, hindi po natin nai-encourage yung mga anak natin kasi puro negative na lang yung lumalabas sa ating mga bibig. Subukan nyo po na ang lagi nyo lang pong naririnig sa loob ng isang araw ay puro mga bad news. So tingin nyo po ano mangyari sa araw nyo po. Sa umaga pa lang, paggising mo pa lang, sigawan Tama po, kaya paggising mo pa lang, nakarinig ka na ng bad news Ano pong mangyayari sa buong araw mo? Sira po, tama. Yung iba talagang hindi makapag-function ng maayos kasi labis na dinadamdam. Kaya mahalaga po yung encouragement, yung pagpapalakas ng loob, yung pagpupuri, yung pagpupuri po. So, dyan po papasok yung appreciation and gratefulness. Ang appreciation and gratefulness must come from the heart. Pag in-appreciate mo yung isang tao, kunyari sabihin mo, uy, ang tali-talino mo naman. Huwag kang maghihintay ng reply na, hindi mas matalino ka. Minsan, ang ginagawa natin, nag-appreciate po tayo sa tao para may maibigay siya sa atin maibalik siya sa ating appreciation. Mali po yun, mga kapatid. Pag nag-appreciate po tayo o nag-thank you tayo sa isang tao, leave it there. Huwag na po tayo maghihintay pa na parang may babalik po sa atin because mali yung intention po natin sa pag-appreciate. Pag sinabi mong, uy, ang sipag-sipag mo naman. Pero ang nasa isip mo, sana, sabihan din ako nito na masipag ako. Hindi po ganun. Pangatlo po, loving words. Yan. Loving words, hindi yung lagi pong magagalitin. Tama po? Sabi po, pag loving words, siguro, isa na rin po dyan yung pagsasabi ng I love you. Sa mga mag-partner po, mag-asawa, kailan nyo po huling sinabi ang word na I love you? Ang bilis ng sagot. Kailan nyo po nabanggit yung salitang I love you? O mahal na mahal kita. Pag nababanggit nyo po ba yun, parang nagkikringe kayo? Mali, parang may mali po dun Dapat parang kinikilig pa rin. Tama po, kahit ilang taon na po kayong kasal. Sabi po dito, gentle words. Sabihin nyo nga po, gentle words. Hinay-hinay lang po Pag makikipag-usap po tayo, wag po yung parang nangaaway po tayo. Wag po yung parang lagi po tayo may kagalit.
Hinay-hinay lang po. Sabihin nyo sa katabi nyo, hinay-hinay lang. Hinay. Huwag nyo pong sisigawan. Huwag nyo pong sisigawan, baka di na po bumalik ng church. Ito po ang mahirap. Ito po ang mahirap, mga kapatid, FCC family. Ito ang isa sa mga mahirap gawin. Words of loving correction. In short, rebuke with love. Etong mahirap. Kahit sino po nag-i-struggle po dito. Kasi ang gusto lang po natin gawin, uy, mali ka kasi dyan eh. Di ba? Sugod agad po eh, di ba? Mali ka kasi dyan. Dapat ito gawin mo. Minsan, ganun po tayo eh. Pero sabi po dito, sometimes we must use our words to correct someone who is thinking or acting wrongly. Never just lash out. Huwag ka lang basta magsisigaw, huwag ka lang basta magagalit ng walang dahilan, kundi dapat ay gentle ka pa rin. Meron pa rin pagmamahal doon sa iyong pagsasalita. And lastly, in-include po natin yung prayer. Kasi prayer is a form of speech, mga kapatid. Na-try nyo na po bang ipag-pray yung bawat isa dito po sa church po natin? As in, ipag-pray po yung bawat family ng FCC Manila? Bakit wala po tayo ng prayer meeting? Biglang gumana. Sabihin nyo po sa katabi nyo, attend ka naman ng prayer meeting. Attend po kayo, ha? Sabi ko sa inyo, matatamaan tayo lahat dito. Mahalaga po ang prayer. Alam nyo po, mga kapatid, pagka mababa o sira ang prayer life, malnourished po yung ating spiritual man. Malnourished po yung spiritual health po natin, mga kapatid. Pag mababa ang prayer life po natin, personally po, hindi ko po sinasabi yung every Wednesday, kasi every Wednesday lang po yun. Pero yung ikaw, yung everyday mo na prayer life, umaatin nga po tayo ng prayer, midweek prayer po natin, or Wednesday prayer meeting po natin, pero Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, wala kang prayer. Parang may mali po doon, mga kapatid. Kaya, ang laging lumalabas po sa bibig po natin, mapapansin mo, puro unwholesome talk. Bakit? Hindi ka hindi ka nakakonect kay Lord eh. So ano pong lalabas? Siyempre, yung sa part ng kaaway, kasi hindi ka connected kay Lord eh. Tama po ba? Sabi po dito, words reveal our heart. Tandaan nyo pong maigi yan. Yung ating, sa the way po ng ating pananalita, makikita yung ating puso. Sabi po nila, words are powerful tools that can lead to death and life. Sabi po ng Bible po yan, ha? Sa pamamagitan po ng ating mga salita, pwede pong magdulot ng kamatayan o ng buhay sa pamamagitan lamang po ng ating mga bibig. Ang sabi ni Lord in Matthew chapter 12, sinabihan niya yung mga Pariseo, sabi niya, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasures bring forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Sabi po ni Jesus sa mga Pariseo, malalaman mo ang isang puno base sa kanyang bunga. So, o kaya sa dahon, pero mostly sa bunga po di ba? So, pag tumitingin ka ng puno to ng alateris Di ba, makikita mo bakit? Nakita mo yung bunga, maliliit na kulay-pula Malalaman mo ang bunga, malalaman mo kung ano yung isang puno base sa kanyang bunga. Bunga nga. Makikita po natin. Kaya kung ano po yung nasa loob ng ating mga puso,
tandaan nyo po, lalabas at lalabas po yan. Kahit anong gawin po natin, hindi po natin maitatago yan. Kung panay negative yung nasa puso po natin, magmamanifest po yan sa ating mga bibig. But kung panay positive, words of wisdom, word of God, yung nasa puso po natin, magmamanifest din po yan. Kaya makikita nyo po yan pag kumausap po kayo ng tao, pagka yung mga linyahan po ay parang laging negative, pag-pray nyo na po agad, kasi baka mababa yung prayer life niya. Nasa discernment din po yan, mga kapatid. Sabi po dito, Matthew 12:34, out of the overflow, sa iba po, abundance of the heart, the mouth speaks. So ang tanong po, ano po yung nasa puso po natin ngayon? Is it pride? Is it jealousy? Is it anger? Is it envy? Or is it godly wisdom? Is it love? Is it gentleness? Is it the fruit of the Spirit? Ang tanong ko po mga kapatid sa bawat isa, ano yung nasa puso mo ngayon? Si Lord lang ang makakaalam niyan at ikaw lang ang makakasagot niyan. Sabi po ng Psalm 141 verse 3, set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Kumbaga parang si Lord po yung doorkeeper. Siya po yung gwardiya ng ating mga bibig. Di ba po? Pagka pumunta po kayo ng SM, siyempre may ano po doon, di ba? May security sa loob. Di ba po? Sa main entrance. Pwede po ba magdala po doon ng baril? Sa bag nyo po? Pwede po ba kayo magdala ng baril sa loob ng mall? Sagutin nyo po ako, pwede po ba? Maliban na lang po kung ano ka, kung gwardiya ka or kung pulis na may gagawin ka doon sa loob. O kaya may bangko sa loob nun at kailangan may private security yung bangko. Pwede ka magdala. Pero yung civilian, hindi siya pwede magdala ng baril. Tama po, ano mga pinagbabawal na gamit sa loob ng SM. Para po ano? Para po saan yun? Para maprotektahan yung loob ng mall. Sa ating pong mga buhay, dapat daw po, yung ating mga bibig, ang gwardiya po niyan, ang doorkeeper, si Lord. Ang nakakalungkot po, walang doorkeeper. Kaya ang nangyayari, sige, bira. Di ba po? Parang Armalite po tayo, di ba? Pagka nagsalita, o kaya naman po, kung ano-ano pong pumapasok sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Kaya, let us set a guard over our mouth by the means of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi kanina, it should be edifying. Pangalawa po, it should fit the need. Tignan po natin. Next slide. Number 2. Number 2 pa lang. Sabi po dito, but only what is helpful for building others up according to their needs. Yung number 2 pa lang. Sabi po, be sensitive enough to the need of others. Minsan na po ba tayo nakipagkwentuhan? Meron po dito yung mga malalakas yung discernment eh. Ano pong ibig kong sabihin? Yung kinakausap mo pa lang siya, nararamdaman mo na may kailangan siya. Hindi po pera, ha? Baka nararamdaman nyo na uutang na po. Hindi po. Kumbaga, nararamdaman nyo na malaki yung kailangan nitong prayer. Nadidiscern mo na may problema to sa asawa niya, kaya nakipag-usap sa akin to ngayon. Alam niyo po, may ganyang tao yung laging nilalapitan ng mga asawa ng Kumbaga, lagi po siyang nilalapitan ng may asawa para humingi ng advice o kaya magpa-pray. Kaya dapat malakas po yung discernment po natin. Sabi po dito, according to the need. This implies that you are sensitive enough to understand what the person's real needs are. Alam niyo po, pag nakikipag-usap po tayo, o may kumausap po sa atin, ito po ang importanteng mahalaga. Yan, importante na, mahalaga pa. Diba? Ito po ang napakahalagang gawin po natin pag nakikipag-usap. Matutong makinig. Learn to listen. Wag po kagad yung pag nagsalita siya, okay lang yan. Hindi pa tapos eh. Okay lang yan. Okay naman.
Kunyari, nagsabi siya na medyo kapos kami financially, medyo kapos kami ng 10,000. Alam mo bro, ako nga, 20,000. Ayaw magpatalo eh. Nakita niyo po, hindi po tayo nagiging sensitive. Minsan din po, yung mga kausap po natin, hindi niyo kailangan ng maraming salita. Minsan po, ang kailangan niya lang yung makikinig. Kaya po sabi, if you don't understand the person's need, kahit gaano pa po kaganda yung sasabihin mo, baliwala rin po. Kung hindi mo alam kung ano yung kailangan niya. Kaya po mahalaga yung discernment. Mahalaga at the back of your mind, nagpe-pray ka, Lord, i-reveal mo sa akin ano ba yung kailangan ng taong ito. Hindi yung bastang parang passive listener ka lang. Na nakinig ka lang, dumaan lang sa tenga mo, wala rin. Dapat active listeners po tayo na kung saan at the back of our mind, tinatanong natin, Lord, ano ba yung may tutulong ko sa taong ito? Lord, please give me wisdom habang kinakausap ko yung taong ito. Ganun po ba tayo makipag-usap sa tao? Practicein po natin yon. Yung parang nagpe-pray ka at the back of your mind. Sino po gumagawa nun? Pag nakikipag-usap, yung nakikipag-usap ka, nag-share siya ng problem, ikaw naman at the back of your mind, Lord, tulungan mo ako, give me wisdom. Give me wisdom, Lord, para tama yung sasabihin ko. Kasi pag tayo lang po yung magsasabi, opinion lang po natin yon. Pero pag si Lord na magsasabi, salita niya po yun, katotohanan po yun. Amen po ba? Sabi po dito, our word can tear down others. Kanina sabi po natin, death and life. Ngayon naman po, maaring makasira ng tao. Sa dami po nating naging kagalit. Ayan na. Baka naman ikaw yung mabait na tao, siguro 1-2 beses ka lang may naging kagalit. Sa mga nakaaway na agalit, na nakaalitan po natin, isipin po natin ngayon, ilang beses po tayo nagsabi ng masasakit na salita? Sige po, isipin niyo po. Ilang beses ka nakapagsabi ng masasakit na salita sa ibang tao? Nakakalungkot po, no? Our words are very powerful tool that can lead to death or life. Pwede po siyang maging lason. It can be a poison or it can be a medicine. Pwede po siyang maging gamot. So choose your words wisely. Sabihin niyo po sa katabi niyo, choose your words wisely. Kasi it's either nagbibigay po tayo ng lason, ng poison, at ang poison po ay nakamamatay. Tama po? O napagbigay po tayo ng gamot. Napagbigay po tayo ng medicine. Buksan po natin yung ating mga Bible. Sige po, buksan niyo po yung mga Bible niyo po. Hindi ko po nilagay dyan. Sa Santiago, sa English po ng Santiago, napakalapit po, James. Yan. Chapter 3. Andiyan na po ba kayo? Chapter 3, verse 3 to 5. Santiago, chapter 3, verse 3 to 5, or James, chapter 3, verse 3 to 5. Nagsabi po si Santiago patungkol po sa nagagawa ng ating mga dila. Synonymous po yan sa ating mga bibig or sa ating pananalita. So, synonymous lang po yan. Sabi po dito, nandiyan na po ba kayo mga kapatid? Amen. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. 3 po yung ginawang example ni Santiago patungkol po sa kapangyarihan ng ating dila. Ano po yung unang example? Renda ng kabayo. Pangalawang example po yung timon or yung rudder ng ship. At yung pangatlong example po ni James, ano po? Yung
maliit na apoy na nakapagpalagablab ng isang buong kagubatan, nagiging wildfire. Nakita niyo po yung contrast na ginamit ni James, maliit na bagay, napapasunod yung malaking bagay. Yung renda ng kabayo, yung nakalagay po sa kabayo para mapabaling mo po siya sa kanan or sa kaliwa. Yung timon po, yung rudder. Yung manibela po nung barko. Kasi yung manibela po na yon naka-connecta po yon doon sa likuran ng barko, yung pinaka parang steering niya kung saan pwede siyang lumiko kanan kaliwa. O kaya naman po yung maliit na apoy na nakakapagsunog, nakapagpalagablab ng kagubatan. Mga maliliit, katulad po ng ating dila, napakaliit na parte ng katawan ng tao, pero malaki po yung nadudulot na pwedeng buhay o kamatayan sa ibang tao. Sabi po dito, be sensitive enough to the needs of others. Sabi ng Proverbs chapter 12 verse 18, there is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes health. The person has a need, and your words can either be like sword thrust or like a scalpel that brings healing. So, ang sword, ang tabak, pang ano po yan? Ginawa para pangpatay ng tao. Ang sword, ginawa ay para protekta ng sarili sa ibang tao. Tama po? It brings death. Tama po ba? Pero yung scalpel po, yan mga ginagamit po ng doktor, ano po yun para sa mga precise na pag-cut ng certain na organ, certain skin ng tao para maoperahan at mabigyan ng lunas yung karamdaman ng tao. So, ang tanong po, anong klase po yung gamit po natin? Sword ba yan? Espada ba yan? Yung ating pananalita? O parang scalpel na ginagamit ng doktor to bring healing? Tayo lang po makapag-sabi po niyan. And lastly, favorite word nyo po, lastly, it should be gracious. Sabi po dito, that it may impart grace to the hearers. So dapat daw po beneficial. Dapat daw po sa ikabubuti ng tao, hindi mo lang sinabi sa tao para lang masabi mo, kundi dahil concern ka talaga sa kanya. Minsan nakikinig lang po tayo sa mga kapatid natin, sa mga ka-churchmate natin kasi para lang matapos na siya. Lagi na lang kasi yung ganyan para matapos na. Pero minsan po ba pinakinggan po natin nang meron talaga tayong concern sa tao pong iyon? Sabi po dito, seek to speak fewer words, ito po, and strive to speak appropriate words. Huwag lang po basta salita ng salita. Sabi po dito, we strive to give grace to those who hear. Alam niyo po, ang topic po natin sa adult class ay sola gratia. Kung sakto po, di ba? Grace alone. Mamaya po, last chapter na po natin. Grace in the end. Opo. Yan po yung topic po natin mamaya. Pero, pinaliwanag po natin doon, kaya magandang umatin ng Sunday class, pinaliwanag po natin doon what grace really means. Kaya pag naunawaan po natin kung ano yung grace na ibinigay sa atin, sabi po doon, before the foundation of the earth, tayo po ay pinili ng Panginoon, and that is grace. Hindi, yung pagpili niya po sa atin, it is not conditional, it is unconditional election. Hindi dahil nakita niya na, itong si Brother Marlon, magiging magiging mabait to, kaya pipiliin ko siya. Hindi na po unconditional yon. Kung ganun po ang pagpili ng Panginoon. Talagang pinili lang po niya tayo because of His divine pleasure. And dapat po yung grace na yon, kapag naintindihan po natin yung lalim, yung lawak, yung bigat ng grace ng Panginoon, madali pong magsabi at madali pong mag-communicate sa ibang tao, mga kapatid, ng may gentleness, ng loving, ng kind. Sabi po dito, truth to be told, we cannot speak grace
until we first experience grace. Ang taong, makikita mo ang taong naranasan ang grace, isa raw pong palatandaan, sabi ng Epeso, ay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. The way niya magsalita. Makikita mo na ang isang tao ay talagang na-experience ang grace. Kung ano yung lumalabas sa bibig ng tao pong iyon. Our words cannot change our hearts, but our hearts can change our words. Kaya ang tanong, sino po yung nasa puso po natin? Kasi never po nating mababago yung ating mga sarili, never po nating mababago yung the way natin magsalita, kung hindi po muna tayo babaguhin ng Panginoon. Meron po mga nagsabi, ganito na talaga ako magsalita eh. Ganito na talaga ako. Hindi po, mga kapatid. Mali po yung ganung thinking na ganito na kasi talaga ako. Maling-mali po yun, mga kapatid. Dahil kung tunay po tayong tumanggap sa ating Panginoon at tunay po tayong pinili ng Panginoon at tunay po nating naranasan ang biyaya, kagandahang loob ng Panginoon, tunay din po na magbabago, hindi lamang po yung ating pananalita, kundi yung ating buong pagkatao. Amen po ba? Amen. And the beauty of the gospel is that in Christ, God gives us a new heart. Meron po tayong bagong puso na ibinigay ng Panginoon. So, lastly po, as recipients of grace, we must be extenders of grace. Next slide po. If our hearts has received grace, then our hearts will become filled with grace, and a heart filled with grace will begin to speak graciously. Ang isang tao po daw na naka-experience ng grace, nakaranas ng grace, yung kanyang puso ay mapupuno ng biyaya at kagandahang loob ng Panginoon. At ang pusong puno ng biyaya at kagandahang loob ng Panginoon, naturally, ang lalabas sa bibig niya, ano po? Magagandang pananalitan. So, what do your words say about who you are as a person? Which kingdom your words show you belong to? God's kingdom or the kingdom of this world? Tayo pong lahat ay tumayo. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa ating dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. Patuloy po kami aawit sa iyo. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay
let us sing. Sa dalamhati at sa kabiguan. We are grateful, Lord. Sa pagluha. We are thankful, Panginoon. In every challenges, Lord God. Sa pagsubok na iyong pinahintulutan sa In every season, Lord God. Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat. Panginoon, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Let us sing, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Come on, church. Let us worship the Lord. Ikaw ay tapat. Ibigay po natin sa Panginoon. Ipahayag po natin. Sa iyo ang papuri At pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at kabiguan. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong May this be our prayer, mga kapatid. Salamat, Panginoon, Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat. For the last time, let us sing. Sa dalamhati. Sa dalamhati. Amen. We thank you, Lord. Sa Pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, kulang po ang mga salita upang kami po ay magpasalamat sa iyo. Hindi lamang po sa mga bagay na ibinibigay mo, Panginoon. Hindi lamang po sa mga bagay na nararanasan po namin. Kundi maging sa mga pagsubok, maging sa mga dalamhati, kabiguan,
maging sa pagtutuwid, Panginoon, ay tinuturuan niyo po kami. At ang aming pong panalangin, Panginoon, ay turuan niyo rin po kami na sabihin yung mga maayos at magandang salita. Ang maging laman po ng aming mga puso ay ang salita mo. Ang maging laman po ng aming mga puso ay ang pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Nang sa ganoon, sa mga tao pong makakausap po namin, Panginoon, sa mga tao po, Panginoon, na makakasalamuha po namin, may we speak grace, Lord God. May we speak, Lord God, loving words, gentle words, kind words, encouragement, praise, appreciation, Lord God, sa mga tao pong ito. And let no corrupt communication or unwholesome talk, Panginoon, come out from our mouth, Panginoon, kundi yung para lang po makapag-build up sa mga kapatid po namin. Nawa po ay maging source of strength po kami ng mga kapatid po namin at maging source of encouragement po kami, Lord God, by your help and by your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating confession of faith. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at nanunglong sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalatan, sa kapulungan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ay po ngayon ay dumako sa ating pong tithes and generous giving. Mga kapatid, ano po ang mangyayari sa isang iglesia? Gaano man kalaki ito o gaano man kaliit ito, kung ang bawat isa sa atin ay maligaya at matapat na nagkakaloob sa Diyos. Kagaya po nung panahon ni Nehemiah, noong itinatatag po nila ang pader sa Southern Kingdom, nagalit po si Nehemiah. Nagalit siya sa kaharian ng Judah na merong dalawang tribo, the tribe of Judah and the tribe of Benjamin. Hindi po dahil hindi nila kayang magkaloob, kundi dahil hindi na po sila naging tapat sa pagkakaloob. Mga kapatid, kagaya po ng ating pong sinabi doon sa nakaraang week, dumarating doon sa loob ng iglesia sa Efeso na dahil dumaraan sila sa unos, dumaraan sila sa mga mabibigat na pagsubok, kaya ang kanilang nagiging solusyon ay ang pagnanakaw. Napakalaking pong kabalintunaan, kagaya po ng aking pong pagninilay-nilay, lalo na po sa mga issue sa atin po ngayon. Galit na galit po tayo sa mga taong nagnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi po ba? We really hate and express our anger towards those who corrupt public funds. Subalit, ibinaling po ng Panginoon ang aking pong atensyon sa aklat ng Nehemiah. Ngunit ang ating nakikita lamang ay ang kabilang banda. Paano naman po kami yung aming pagtatapat sa iglesia? Dahil hindi po naging tapat ang mga tribo ng Benjamin at tribo ng Judah, ay nag-resign ang mga Levita at bumalik sa pagsasaka. Tandaan po natin ang mga Levita ay wala po silang mana sapagkat full-time sila sa templo. Ang pagtatapat natin sa ating iglesia, sa ating mga kaloob, ay may direktang epekto sa iglesia. Pag nagtapat ka sa iglesia, gumaganda ang takbo ng iglesia
sa kanyang mga gawain. Subalit kung bawat isa sa atin ay hindi nagiging tapat sa pagkakaloob sa Diyos, may direktang epekto sa iglesia. Mga kapatid ko dito sa Filipino Christian Church Manila, malaking karangalan ng may dignidad at prinsipyo sa Diyos na kahit nahihirapan tayo sa buhay, taas noo tayong maglilingkod at magtatapat sa pananalapi natin sa Diyos. Amen? Ulitin ko. Sa ating mga kapatid ngayon, may trabaho, kinsenas, katapusan, mga estudyante, mga tumatanggap ng anumang mga pananalapi, malaking karangalan, taas noo, na may dignidad at prinsipyo, na kahit anong unos, pagsubok sa ating mga finances, wag na wag tayong pumayag na ipagkait, ipagdamot ang pagtatapat sa gawain ng Diyos, kagaya ng mga tiga Pilipos at mga tiga Macedonia. Mga kapatid, malaking karangalan sa Diyos ang magtapat sa Kanya. Malaking karangalan sa Diyos ang huwag ipagkait, ipagdamot ang pagbibigay sa Kanya. Because Siya ang nagpapala, Siya ang nagbibigay, at ang hindi pagtatapat sa Kanya ay isang malaking kabalintunaan para sa atin. There is a joy, a dignity whenever we give despite of our economic challenges. Mga ushers, let us give unto the Lord. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa pagtatapat ng iyo pong mga anak, pagpalain nga po ninyo sila. Nasa kabila ng mga sakunang pinansyal, nag-uumapaw sa kanilang puso ang pagtatapat sa iyo. Bless the work of their hands. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, September 7, 2025. Isang malaki pong pribilehyo at mapagkumbabang karangalan na ipabatid po sa inyo ang mabuting balita, hindi ng kaligtasan, kundi ng bagong assignment sa Diyos. Ang sabi po dito sa 2 Timoteo 2, at bago ko po ito basahin, kapag tinawag ko na, mga kapatid, mauna muna po ako. Kaya po ako ngayon nakabarong na black. Sinusot ko lang po ito pag may mga special announcement. At susunod po sa akin ay si Elder Martin. Ako nagbarong ako. Amen. Mga kapatid, dito sa Filipino Christian Church Manila, buong puso po ko pong ipinapahayag, ibinabalita po sa inyo ang bagong assignment ng ating Associate Pastor, Pastor Emmanuel John Ilagan, bilang bagong FCC Manila Church Administrative Pastor. Tinatawagan ko po siya dito sa harap.
Bago ko po tawagin ang kanyang pamilya, sapagkat ipapanalangin din po natin sila, at syempre, isama po natin ang kanyang pakakasalan sa Oktubre. Hindi pa po ito yung kanyang formal na ordinasyon. May darating po sa ibang bansa sa January para sa formal na seremonya. Pero po kailangan na po siyang maipahayag at maipakilala sa kongregasyon. Pastor Eman, kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na isa ding pastor sa Epeso, panghawakan mo ang kanyang mga sinabi. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandang loob ni Kristo Jesus. Kailangan mo yan. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Kaya nga may discipleship FCC Manila. Verse 3. Makibahagi ka sa hirap. Sanay ka na ba? Tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus, kasama sa trabaho mo yan. Emotionally, physically, and pocketly. Okay. Verse 4. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Disiplinado. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Glory to Lord alone. Hindi maaaring gantimpala ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Behave ka lang ha. Verse 6. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ang Panginoon ang lahat ng ito. Filipino Christian Church Manila, kagaya po ng paalala ni Apostol Pablo sa nagsisimulang pastor na si Timoteo, ipinapakilala ko po sa inyo at sa buong kongregasyon ang ating pong bagong Filipino Christian Church Manila Administrative Pastor, Pastor Emmanuel John Elagam. At ngayon po, bago natin po tawagin ang kanyang pamilya para sa panalangin, hindi po makukumpleto ang announcement pong ito kung wala po yung aking counterpart, Elder Martin. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Siyempre, dahil na-promote po yung ating buting associate pastor as our new administrative pastor, sa biyaya po ng ating Panginoon, ng ating Mother Church sa FCC Abu Dhabi, ikinalulugod ko pong i-announce din ang pagka-promote din po ng ating dating associate pastor, si Pastor Mark Dabu, as the bagong actually bagong designation po to ng FCC Abu Dhabi. FCC Philippines Church Coordinator po. Palakpakan po natin si Pastor Mark. So, on behalf po ng leadership ng FCC Manila, nagpapasalamat po kami kay Pastor Mark for being our administrative pastor after ng almost 2 years and at the same time more than 7 years dito sa FCC Manila. Actually po hindi naman po aalis pa si Pastor Mark. Dito pa rin po siya mag-church. Ito pa rin po yung niya, office sa FCC Manila. So makikita pa rin naman po natin siya. So siya po yung makakatulong po natin. Ayan, meron na po tayong boses sa Kongreso. Ay, hindi pala. Meron na po tayong boses sa, kumbaga, kung yung mga congressman, may boses yung distrito nila sa House of Representatives. Sa atin po, sa church po natin, we are blessed na meron na po tayong boses. Meron po tayong coordinator. Si Pastor Mark po yung mamagitan po sa atin, sa ating Mother Church. So kung may mga ating church, mas mabilis na po ngayon. Parang mas mabilis na po sa 4:00. Di ba, Pastor Mark? So thank you very much, Pastor,
for everything. Kung ano po yung FCC Manila ngayon, kung sino-sino po ngayon yung ating mga leaders, members, despite of everything, mga challenges na nangyari po sa atin ay dahil po sa ating mga dalawang pastors. Sa pamumuno po ng ating administrative pastor, can we give our former administrative pastor, Pastor Mark Dabu, a big round of applause for the Lord. Again, Pastor Mark, maraming salamat sa inyong serbisyo sa FCC Manila. Kaysa nyo kami sa inyong promotion ni Pastor Eman. Congratulations in advance sa inyong dalawa. Nakita naman po na paano nyo po tinaguyod ng ating church despite of everything na nasaksihan po namin yon. Nasaksihan po namin yung mga ginawa nyo at ginagawa nyo po sa FCC Manila. At patuloy na magamit po kayo para sa ikakalago ng ating church at ng bawat isa. Again po, maraming salamat po. So, sino pong magpe-pray po? Si Pastor Mark po ang magpe-pray kay Pastor Eman. Si Pastor Eman po as our new administrative pastor. Siya naman po ang magpe-pray kay Pastor Mark. Okay po ba yon? Thank you po, thank you po. Wait lang po, i-explain ko lang din po. Si Pastor Mark, hindi po yan mawawala po. Huwag po kayo malungkot, andyan pa rin po siya. So makikita po natin siya, kanya lamang po ay iba na rin po yung sakop ng function niya. So siya po yung FCC Philippines coordinator po. Ibig sabihin, yung mga churches po natin, FCC Manila, FCC Antipolo, FCC Batangas, iikot-ikot po siya doon. At siya po yung magko-coordinate ng mga churches po natin for the national activities, sa mga concerns po regarding sa mga pastors, sa mga members, sa mga trainings. Gets po ba natin? Yan. So, wag po kayo malungkot. Andiyan pa rin po si Pastor Mark. Mas lumawak lang po yung scope ng kanyang function po. Ayan. Tinatawagan ko po ang pamilya ni Pastor Eman at ang ating mga elders at ang kanyang future mother-in-law. At sa ating pong media ay huwag niyo pong ipagkait ang mga picture. Sa ating pong mga, sige po, ipanalangin po natin siya. At ito na po ba? Yung mga iba pang mga leaders natin. Congregation, tayo pong lahat ay tumayo. Ituon po natin ang ating kamay kay Pastor Eman. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagtatalaga ng mga tungkulin at ipinagkakatiwala ang kasagraduhan ng iyong gawain sa banal na iglesia na tinubos ng iyong banal na dugo at pinagtibay ng iyong ebanghelyo. O Diyos, narito po ang aming pong pastor, Emmanuel John Ilagan, na bagong talaga bilang pong head pastor, church administrative pastor ng Pilipino Christian Church, Sampaloc, Manila. Saksi ang buong leadership at ang buong iglesia kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Aming Ama na nasa langit, o Panginoong Hesukristo, at banal na Espiritu ng Diyos, amin siyang ipinagkakatiwala sa iyo. Pag-alabin niyo po ang kanyang pananampalataya, patatagin ang kanyang kalooban, idako sa isang karunungan sa kanyang mga pagpapasya, sa kanyang vision and mission, sa kanyang pangunguna sa iglesia. Maghari ang pagpapakumbaba, maghari ang patuloy na pagtsatsaga, ang pagpapakatatag, ang pag-ibig, at pagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Kasama ng kanyang magiging asawa, buong mag-anak, at buong iglesia, patuloy niyo po siyang gamitin para sa inyo pong kalwalhatian lamang. Dumating patuloy ang iyong kaharian sa kanyang buhay at ang banal na Espiritu ng Diyos ang patuloy, o Diyos, na maghikayat sa kanya, magpakatatag sa kanyang kalooban. At dito sa Filipino Christian Church Manila, patuloy na kami maging source of encouragement, source
na kung saan magtutulungan kami para sa pagkakaisa sa paglilingkod at paglago sa iyo bilang iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa patuloy na pakikipisan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you so much po, Pastor Mark. Manatili po tayong nakatayo at ipanalangin din po natin ang ating butihing pastor, Pastor Mark, sa lahat pa po ng gagawin niya po, hindi lamang po sa FCC Manila, kundi sa buong FCC Philippines. Ituon po natin ang ating mga kamay patungo po kay Pastor Mark. Panginoon naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo. Sa 7 taon, Panginoon, pinagkaloob niyo po, Panginoon, kay Pastor Mark bilang lingkod mo dito sa FCC Manila. At bilang aming administrative pastor for the past 2 years, Lord God, maraming salamat dahil binigyan niyo po kami ng pastor, Panginoon, na maunawain. Binigyan niyo po kami ng pastor na kumikilos. Pastor, Panginoon, na nagtataguyod ng katotohanan ng iyong mga salita. At pastor na nangangalaga ng iyong kawan, Panginoon. Kaya naman po, ang hiling po namin, Panginoon, sa bagong function, Lord God, bagong assignment ng aming Pastor Mark, Lord, sa mas malawak pa po, Panginoon, na field na ibinigay niyo po sa Kanya, we pray, Lord God, for your strength, for your provision, for your guidance, Panginoon, for your power, Lord God, upon his life, Lord God, sa mga taong matatouch niya, Lord God, sa mga taong makakausap niya, Panginoon, nawa po ay maging source of strength siya, source of encouragement. At Lord God, Panginoon, maging ready po siya sa mga tatahakin niya as he face new challenges with his new position as the FCC Philippines Coordinator, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na mahirap, Panginoon, magkaroon ng unity, mahirap pagbuklurin, Panginoon, ang mga churches, Lord God. But I pray, Lord God, sa paggamit mo, Panginoon, kay Pastor Mark, we know, Panginoon, na magkakaroon ng unity ang FCC Philippines. We will be a strong body, Panginoon. And it is for your glory alone, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat kay Pastor Mark sa kanyang pag-alay, Panginoon, ng kanyang service sa iyo sa pamamagitan po ng FCC Manila. And as he take, Lord God, the new challenges that he face, Panginoon, we pray, Lord God, na panatilihin niyo po siyang tapat, Panginoon. Panatilihin niyo po, Panginoon, na nag-aalab yung kanyang desire to serve you for your glory alone, Panginoon. And we pray, Lord God, na magawa niya po yung best niya, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. We are thankful, we are grateful, and we are blessed, Panginoon, sa buhay po ng aming Pastor Mark. Pagpalain niyo po siya at patuloy na samahan sa lahat ng endeavors niya in life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Wala na po palang announcement. Yun po pala yung important announcement. So tayo po tayong ulit. Yan, para sa ating prayer and benediction. Let us all bow our heads and let us pray. Panginoon, we are grateful. We are thankful, Panginoon. Hindi dahil sa mga bagay lamang na ibinibigay mo, but we are also thankful, Lord God, for the challenges. Hapon ng mga pagsubok, suliranin, dalamhati, kalungkutan, sa lahat-lahat, Panginoon, we are thankful. Thank you for the challenges. Thank you for the sufferings. Thank you for the blessings, Panginoon. In every season, we will be grateful unto you, Panginoon. Lord God, turuan niyo po kami na ang lumabas at mamutawi po sa aming mga puso ay mga salitang nakakapagbigay buhay, Panginoon. Mga salitang nakakapagpalakas at mga salitang mayroong pag-ibig. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig na maging ugat at pundasyon
sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na maagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailan-kailan paman. Amen at Amen. To God. To God. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Tayo po ay magkamayan at magbatian. Happy Lord's Day po sa bawat isa.